Naupo ako sa gilid ng kama, ramdam ko ang lamig ng sahig sa aking mga paa, pero ang buong katawan ko'y balot ng pawis. Nanginginig ang kamay ko habang hawak-hawak ang cellphone niya. Hindi ko naman talaga dapat pinakialaman, pero naroon na ako. Nakalubog sa katotohanang matagal ko nang tinatakasan. Huminga ako ng malalim. Ito na, kailangan kong sabihin, bago pa mahuli ang lahat, bulong ko sa sarili. Habang ang dibdib ko'y tila pinipigan ng bigat. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok siya, si Marco, at ang presensya niya'y parang biglang kumain sa lahat ng hangin sa loob ng silid. Ang mga mata niya'y diretso sa akin, at sa isang iglap, ramdam ko ang init ng titig niyang parang apoy na tumutupok sa bawat pader ng depensa ko. Anong nangyayari? Tanong niya. Mahina pero matalim. Para bang handa siyang sumalo ng kasagutan na alam niyang hindi niya gugustuhin. Bakit parang may bigat ka sa mukha? Nanuyo ang lalamunan ko. Napakagat ako sa labi. Pilit pinipigilan ang pag-iyak. Hindi ko na kayang tumakas pa. Marco, mahinang simula ko, halos pabulong. Alam kong mali, pero kailangan kong sabihin sa'yo. Tumayo siya sa harapan ko, nakahalukip-kip. Pero hindi niya maitatago ang bahagyang pagigting ng kanyang panga. Lumapit siya paunti-unti, hanggang maramdaman ko ang init ng hininga niya malapit sa akin. Sabihin mo, madiin niyang sambit, na parang utos pero puno ng kaba. Pinikit ko ang mga mata ko, ramdam ang mabilis na pagtakbo ng dugo sa aking ugat. May nakasama ako, mahina akong wika, halos pira-piraso ang bawat salita. May nangyari sa nakaraan nating gabi, hindi ko kayang itago. Sandali siyang natahimik. Wala akong marinig kundi ang malakas na kabog ng dibdib ko. At ang mahinang paghinga niya na ramdam kong mainit sa aking pisngi. Parang huminto ang mundo sa pagitan naming dalawa. Binuksan ko ang aking mga mata. At doon, nakita ko ang titig niya. Mabigat. Masakit. Ngunit may kakaibang apoy na hindi ko mabasa kung galit ba o pananabik. Parang bawat letra ng sinabi ko'y apoy na gumuhit sa pagitan naming dalawa. At ako'y natutunaw sa init ng kanyang tingin. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Nagsimula lang sa simpleng pag-ulan. Mga patak na marahang bumagsak sa bubungan. May halong lamig na dumampi sa balat ko. Sa labas ng bintana, may halimuyak ng basang lupa. Isang amoy na palaging nagpapaalala ng mga panahong puno ng pag-asa. Ngunit gabing iyon, hindi lang ulan ang bumuhos, kundi emosyon na matagal nang nakatago. Naglakad kami sa madilim na kalsada. Payong lang ang panangga sa pagitan ng ulan at ng aming mga katauhan. Sa bawat hakbang ramdam ko ang lapit niya. Ang kamay namin, hindi sinasadyay nagdikit. Mabilis ko sanang aalisin. Pero parang may kuryenteng dumaloy na hindi ko kayang takasan. Sa isang kanto, tumigil kami. Tahimik. Wala akong marinig kundi ang patak ng ulan at ang mabilis kong paghinga. At doon, nangyari ang hindi inaasahan. Isang marahang haplos sa aking balikat na naging mahigpit na yakap. Bakit parang ang hirap bitawan ng sandaling to? Bulong niya. Halos hindi ko marinig sa ingay ng ulan. Tumingala ako. Ang mga mata niya'y nakatitig sa akin. Matindi, puno ng damdamin na hindi kayang itago ng salita. At bago ko pa mapigilan ang sarili, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa leeg ko. Dumadaloy pababa, nagiiwan ng kilabot na mahirap ipaliwanag. Hindi ito lantaran, ngunit bawat segundo'y ramdam ko. Ang tibok ng puso niya ay halos sumabay sa tibok ng akin. Bawat paghinga niya ay parang musikang inaawit para sa akin lang. Ang gabing iyon ay naging apoy. Nakakapaso, pero bakit ganun? Ang sarap damhin, ang hirap pakawalan. Naisip ko, habang nakayakap sa kanya sa ilalim ng ulan. Kung kasalanan man ito, bakit parang ito ang pinakatotoo kong naramdaman? At marahil, iyon ang dahilan kung bakit napakabigat ng pagtatapat ko ngayon. Dahil ang apoy na sinimulan namin noon, kahit anong pilit kong takpan, ay patuloy na nagliliyab sa loob ko. Tumigil siya. Tumitig. Walang salita. Walang galaw.
Ang tahimik na yon ay parang mabigat na unan na pinapasan ko. Mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw o suntok. Para bang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay may dalang sentensya. Talaga? Bulong niya, mababa ang boses. Halos parang isang hampas na hindi ko inaasahan. May halong galit pero may kakaibang damdamin na hindi ko mabasa. Hindi ko alam kung iyon ba ay sakit o may lihim na apoy na hindi niya kayang itago. Nanuyo ang lalamunan ko. Gusto kong magsalita, magpaliwanag. Pero natatakot akong kahit anong sabihin ko'y mas lalo lang siyang masasaktan. Lumapit siya. Isang hakbang, 2. Hanggang sa maramdaman ko na ang init ng katawan niya. Ang bigat ng presensya niya na para bang kinukulong ako sa loob ng kanyang anino. Ang tibok ng puso ko'y mabilis. At sa bawat hakbang niya sumasabay ang kaba ko. Hindi ko in-expect to. Dagdag niya, mabigat ang boses pero hindi tuluyang malamig. Sa kanyang mga mata, may liwanag na hindi ko akalaing makikita ko sa ganitong pagkakataon. Isang lihim na saya na natatabunan ng galit. Parang apoy na naglalaro, kumakawala. Pero hindi alam kung susunugin ako o iinitin lang. Nang dumampi ang hininga niya malapit sa tenga ko, nanigas ako. Hindi ko alam kung maghihintay ako ng halik or sampal. Ang tensyon ay nakabibingi. Mas malakas pa sa kahit anong sigaw. At sa mismong sandaling iyon naramdaman ko, hindi lang ito tungkol sa sakit ng pagtataksil. May ibang damdamin siyang pilit niyang itinatago. Isang damdamin na posibleng sumabog anumang oras, sa paraang hindi ko pa rin alam kung ikagiginhawa o ikasisira ko. Sa mga sumunod na araw, para kaming 2 taong nakatali sa isang lihim na mundo na kami lang ang nakakaalam. Hindi na kami pareho. Hindi na rin namin kayang bumalik sa dati. Ang mga simpleng bagay ay nagbago. Ang titig niya, ang paraan ng paghawak niya sa baso, ang bawat paglapit niya na para bang laging may ibig sabihin. Sa hapagkainan, sapat na ang isang mabilis na sulyap para maramdaman ko ang init sa dibdib ko. Kapag nagkakabanggaan ang kamay namin sa mesa, ramdam ko ang kuryente na dumadaloy sa ugat ko. At agad ko ring binabawi dahil baka may makapansin. Pero minsan hindi namin mapigilan. Isang palihim na haplos sa ilalim ng mesa. Isang tingin na tumatagal ng ilang segundo ng lampas sa dapat. Parang laro ng apoy. Alam naming bawal. Pero bakit ganoon? Mas lalo kaming nahuhulog sa init ng apoy na yon. May mga gabi na hindi ako makatulog. Iniisip ko ang bawat detalye ng mga nagdaang araw. Ang boses niya, ang paraan ng paglapit niya, ang bigat ng presensya niya kapag walang nakatingin. Sa dilim ng kwarto, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili. Hanggang saan ba ito? Kailan kami mabubuking? Habang magkasama kami sa piling ng iba, pamilya, kaibigan, o kahit mga kakilala, ramdam ko ang panganib. Lalo na kapag dumidikit ang tuhod niya sa akin ng palihim. O kapag mahigpit ang pagkakahawak niya sa baso. Pero ang mga mata niya'y nakatutok lang sa akin. Wala silang nakikita. Walang nakakaalam. Pero sa amin, bawat sandali ay para mag-isa ako sa kwarto, nakahiga, nakatitig sa kisame na para bang doon ko makikita ang lahat ng sagot. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, parang may bagyong hindi natatapos. Tama ba ang ginawa ko? Paulit-ulit kong tanong sa sarili, ang pag-amin ko ba ay tanda ng katapangan? O simula lang ng pagkawasak ng lahat ng pinanghahawakan ko? Naaalala ko ang bawat haplos niya. Yung simpleng pagdampi ng kanyang kamay sa akin na nagdulot ng kuryenteng hanggang ngayon ay ayaw ko mawala sa katawan ko. Ang init ng kanyang yakap na nagbigay ng pakiramdam na ligtas ako kahit mali. At higit sa lahat ang titig niya, isang titig na parang apoy na hindi lang tumama sa balat ko, kundi sumunog hanggang sa kaluluwa ko. Pero habang iniisip ko lahat ng iyon, naririnig ko rin ang boses ng konsensya ko. Mali ito. Hindi ito dapat. At doon ako nahahati. Dahil kung mali nga, bakit ito ang pinakatotoong naramdaman kong pagmamahal? Ang puso ko'y naguguluhan, para akong nakatayo sa bangin. Isang hakbang pasulong at maaaring mahulog ako sa apoy na walang kasiguruhan. Isang hakbang paatras at maaaring mawala ang lahat ng init at damdaming minsan lang dumating sa buhay ko.
Bawat alaala niya ay apoy. Nakakapaso, pero bakit hindi ko kayang patayin? Kahit alam kong masakit. Kahit alam kong unti-unti akong nasusunog. Mas pinipili kong manatili sa liwanag ng apoy na iyon kaysa sa malamig na dilim nang wala siya. At ngayon, habang hawak ko ang sarili kong dibdib na parang gusto nang sumabog, tanong ko sa sarili, masakit ba ang katotohanan? O mas masakit ang pagsisinungaling sa sarili kung pilitin kong kalimutan siya? Akala ko ako lang ang may tinatagong lihim. Akala ko ako lang ang nagbitbit ng apoy na maaring sumunog sa aming dalawa. Pero isang araw, bumungad sa akin ang katotohanang mas matindi pa sa lahat ng inaasahan ko. Siya, si Marco. May sarili rin palang iniingatang sikreto. Nakita ko sila. Hindi ko sinadya, pero parang itinadhana. Magkasama sila sa isang cafe, nag-uusap, nagtatawanan, at sa bawat kilos nila, ramdam ko ang kakaibang lapit. Mas bata siya, si Liza. Mas masayahin, mas magaan ang aura, parang wala pang sugat na pasan sa buhay. At sa paraan ng pagtitig ni Marco sa kanya, doon ko naramdaman ang hindi ko pa naramdaman noon. Selos na may halong takot. Parang biglang bumigat ang dibdib ko. Ako, na minsan nang nagsunog ng tulay sa pagitan naming dalawa, ngayon ay nakakita ng bagong apoy na maaaring tuluyang magbura sa akin. Hindi lang pala ako ang nagdadala ng kasalanan, pareho kami. Ngunit bakit iba ang sakit kapag sa kanya galing? Nang magtagpo ulit ang mga mata namin, may kakaibang lamig sa titig ko at init sa titig niya. Para bang pareho naming alam na wala na kaming kawala. May bago nang pumasok sa kwento at kasabay ng apoy ng aming damdamin ay dumating ang usok ng pagkalito at panganib. Bakit siya? Tanong ko, hindi ko na napigilan. Ang boses ko'y nanginginig, halong galit at takot. Hindi mo maiintindihan, sagot niya. Mabigat ang tinig, pero sa ilalim ng kanyang tinig ay may apoy pa rin. Apoy na ayaw kumawala sa akin. Pero ngayon ay hinahati niya sa iba at doon ko napagtanto. Hindi lang ako ang tanong. Siya rin, sino ba talaga ang mahal niya? At saan ako naroon sa kwento ng lahat ng ito? Lumapit siya sa akin sa gitna ng katahimikan ng gabi. Walang salita, pero ang bigat ng kanyang presensya ay parang bagyo na unti-unting lumalapit. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan na sumasalubong sa malamig na hangin mula sa bintana at sa isang iglap, halos sabay kaming hindi makahinga. Hindi ko kayang mawala ka, bulong niya, mabigat, puno ng sakit at pagnanasa. Ang tinig niya ay parang sugat na humihiwa sa loob ng dibdib ko. Masakit, pero hindi ko magawang lumayo. Nagtagpo ang aming mga mata, at doon, halos magdugtong ang aming labi. Ngunit may pader ng konsensya at takot na nakaharang. Parang may kamay na humihila pabalik sa amin sa realidad. Kaya't imbes na halik, luha ang lumabas. Naging iyakan, yakapan, at halik sa hangin ang lahat ng dapat sana'y naging isa. Ang init ng kanyang haplos sa aking balikat ay sinabayan ng panginginig ng aking kamay. Sa bawat titig niya, ramdam ko ang lihim na pangako. Pangakong hindi maipagsisigawan. Pangakong nakatali sa kasalanan. Ang damdamin naming dalawa ay apoy na hindi mapatay. Sinusubukan naming kontrolin, pero lalo lang itong lumalakas. At sa mismong sandaling iyon, alam naming nasa bingit kami. Isang maling hakbang, at masusunog ang lahat ng meron kami. Sa huli, hindi na kami nakapagtago sa pagitan ng damdamin at realidad. Ang bigat ng mga araw na lumipas ay nagtulak sa amin sa isang dulo kung saan kailangan naming pumili. Magpapatuloy ba kami sa apoy na walang kasiguraduhan o bibitaw na lang para sa ikabubuti ng lahat? Tahimik kaming magkatabi. Parang parehong naghahanap ng sagot sa katahimikan ng gabi. Nakayuko siya, pero mahigpit ang hawak sa kamay ko. Para bang iyon na lang ang tanging koneksyon na natitira. Siguro, ito na ang tamang gawin, mahina niyang sabi. Ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Parang bawat titik ay pilit niyang iniluluwa kahit ayaw ng puso niya. Napakagat ako ng labi, pinipigil ang luha. Alam kong tama siya. Alam kong iyon lang ang paraan para makaligtas kami mula sa gulo at kasalanang unti-unting lumalamon sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko pa rin ang init ng kanyang palad.
Init na parang hindi ko kayang kalimutan kahit kailan. Hindi mawawala ang lahat. Sagot ko, halos pabulong. Mananatili siya, dito. Itinuro ko ang dibdib ko, at nakita ko ang kislap ng luha sa mata niya. Nagtagpo ang aming mga mata sa huling pagkakataon. Isang titig na puno ng alaala, apoy, at pangakong hindi kailanman matutupad. At bago tuluyang bumitaw ang kamay niya, ramdam kong may iniwan siyang bakas. Ang alaala ng pagmamahal na mali, pero totoo. At doon ko natutunan, ang pagbitaw ay hindi laging pagkatalo. Minsan, ito ang tanging paraan para mabuhay sa gitna ng apoy na hindi pwedeng panatilihin. Ngayon, mag-isa ako sa loob ng aking kwarto, nakatitig sa kisame na tila ba may mga alaala itong gustong isalaysay. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, naguunahang sumigaw ang mga larawan ng kahapon. Ang init ng kanyang yakap, ang titig na tila ba walang hanggan, at ang haplos na kumukulong muli sa aking balat kahit wala na siya rito. Hindi kami nagtagumpay. Ang lihim na pagmamahalan naming itinago sa likod ng mga titig at hininga ay kinain ng realidad at konsensya. Ngunit sa pagkatalo naming iyon, natutunan naming piliin ang tama. Kahit na mali, ang damdaming pilit pa ring nananahan. Naiwan akong nagtataka. Kapag ang pag-ibig ay parehong tama at mali, alin ba talaga ang mas dapat piliin? Ang apoy ng damdamin na nagbibigay ng buhay sa bawat tibok ng puso, o ang kapayapaan ng konsensya na nagbibigay ng katahimikan sa bawat gabi? Hanggang ngayon wala pa ring kasagutan. Ang tanging malinaw lang sa akin, kahit gaano kapait ang katapusan, may tamis pa rin sa alaala ng bawat sandali, isang tamis na hindi mabubura ng panahon, at isang sugat na marahil ay hindi kailanman gagaling. At marahil, iyon ang tunay na kapalaran ng mga pusong nagmahal ng mali. Manatiling buhay sa alaala, kahit matagal nang natapos sa realidad.